Hi guys, good morning, good morning, good morning. Kamusta po kayo? Ayan, maganda ng umaga sa atin pong lahat. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokalat na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa umagang ito, ang tatalakayin natin ay patungkol dito sa karapatan. Huy, na ipinaglalaban. Huy, grabehan naman ngayon. So, grabe, mas maganda po yung ayuda natin ngayong umagang to. Siyempre, kitang-kita paano po alagaan ni Paolo at itrato si Kimi. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balitan may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Samantala, narito naman ang ilan sa mga napili natin at nais nating shoutout ngayong gabing ito. Mga komento hinggil sa mga nagdaan nating update. So first, tatwe naman na nating comment ngayong umaga. Wala po kay Ma'am Rosemary Diano. Maganda ng umaga sa inyo, madam. Mukhang ngayon ko lang ulit nababasa mga OG nating subscribers na comment, no? Anyway, shoutout Ma'am Rosemary. Sabi niya, Miss Gandara, walang sinabi sa Ogie na ganyan. Sabi ni Mama Loy ay si Paolo. Sabi ni Ogie ay si Paolo, kung maging ending man, sila ay natural yan sa kanila. Well, may sinabi. May sinabi po si Ogie na maganda kung maging natural. Maging natural yung pregnancy. And malay mo naman nga pag naisipan, mga 40s na si Kimi, kung natural, maganda. Pero maganda rin na meron ngang preserve na si Kimi bilang reserva or plan B. Kung hindi kaya na, at least may preserve. Yun palang pagkakasabi, kung hindi kaya, maganda kung natural, pero kung hindi kaya, at least may naka-preserve. May naka-preserve. Sabi naman ni Mama Loy, yes, at least may plan B. Yung ganon. But, yeah, nabanggit nga rin po dito si Paolo. And sabi nga, natural. Magiging ending ng Kim Pao. So, ayun, syempre, may edad na din si Kim sa pagpapatuloy na comment ni Ma'am Rosemary. Kaya nagpa-secure na. At marami din mga artista na nagpa-preserve ng kanilang egg. Gaya ni Vilma M, Rupa G at Heart E ay sa Sigera. Yan naman kung ayaw pa ni Kim kasi gusto naman namin kasikatan niya ngayon. Sabi naman ni Ogie kung totoo ha. So, sana para alam niyo yun kahit umabot ka ng 40s, at least, di ba, nakapagplano si Kimi. Caring-carry pa din. Dugot laman pa rin po niya yun. Pero slightly bad news to para sa ilang mga fans na nagmamadali kay Kim Chiu. Di ba? Kasi kung nagpa-preserve, ibig sabihin may balak si Kimi na unahin yung showbiz career pa niya. I mean, sulitin hanggat mainit pa, ganyan. So, slight, bad news para sa mga fans. But, at least, diba, kayang gampanan parehas ni Kimi. Habang hot pa, hanggat mainit pa siya, hanggang in demand pa sa showbiz, go! Tapos, kapag naisipan na niya, okay, pwede na mag-settle down, magagawa pa rin niya magkaroon ng baby. So, kumbaga, parehas na magagawa ni Kim Chiu yung mga bagay na gusto niya. Maganda na rin talaga yung technology ngayon. Kasi kung walang ganyan, panigurado, pagsisisihan din ni Kim Chiu na aabot siya ng ganyang edad or ng 40s na mahirapan siya magka-baby. Or kung walang ganitong technology, mahirapan din talaga si Kim pagpatuloy yung showbiz career kahit gustuhin pa man niya.
O di kaya ipagpatuloy showbiz career pero ang kapalit nun ay yung motherhood. Samantala, sabi naman dito ni Madam Edith na doon sa Magandaram, umaga din po sa inyo, shout out. Hello Gandara, good eve. Ano naman yan? Ano pa ba ang gusto nila? May ebidensya naman na take na si Kimi kay Pao. Yun ba si Ogie Diaz ba ang nag-umpisa ng mga nega-chika? Hindi po walang ganun. Na-chika lang ni Ogie yung tungkol nga sa pagpe-preserve po ng eggcell ni Kimi. So, yun lang po yan. Walang akong nakababalitaan na pagpapakalat ng negative chika nitong si Ogie Diaz. Pero kung meron man ako, ay sana itigilan niya yan para hindi siya natatawag na balimbing. Kasi nga, di ba, alam niyo naman, vocal siya na sinasabi niya na fan daw siya nila Kim and Paolo. Hindi patunayan niya. Di ba, patunayan niya sa mga fans para hindi siya natatawag ang balimbing. At ginagamit lang talaga na topic ang Kim Pao. Anyway, sabi pa dito, hay nako, mga fani, huwag natin pansinin sila. Alam namin, hindi idol ni Ogie si Kimi. Si Jay ang gusto nila para kay Pao. Kasi, mabrainy daw. Oo nga, may diploma. But ang tanong, bet ba ni Paolo? Ang isang malandi, grabe naman, madama. Grabe naman sa mga wordings natin. Mata pobre, maarte, maldita, syumera. May pangit ugali. Ay, pangit ugali. Yan ang basihan. At saka, in the first place, crush ni Paolo si Kimi noon pa nang mag-start siya sa PBB first edition at nakita nating lahat kung ano or sino si Kim Chiu. Walang halong kaplastikan ng ugali ng isang Kim Chiu. Kaya, tayo humahanga at bumoto kay Kim kasi nga palaban na bata yan. Even kita natin at proven kung sino si Kimi. Magmahal sa mga tao, sa mga fans at sa pamilya niya. Idol namin si Kimi ever since, walang pagbabago till now. Well, kung mag-preserve ng eggs, totoo yan. Totoo ha, yan. We could not imagine na ganito pala ang magiging chika nila. Well, para sa akin, okay naman if in case lang. It's a big deal naman yon lang. At maraming salamat Gandara sa pag-update. Ingat palagi. God bless. Ayun, ingat din po kayo palagi and God bless Ma'am Edith na Donsa, no? Samantala, dumako naman po tayo dito sa komento ni Ma'am Annalyn Hiccup. Sabi niya rito, okay lang naman yon. Iniisip lang naman ni Kim, baka maaga siyang mag-menopause. Aminin natin na kababaihan ay may maagang mag-menopause. Ayan. So, hindi talaga rin pare-parehas. And ang hirap din nga bilang girl na tayo po ay may may time talaga no? Unlike sa mga boys na kahit po, talagang magkakaroon. Wala silang oras. Kahit sila tumanda. 'Di ba? Pero tayo mga kababaihan, may body clock talaga tayo. May tamang panahon and maganda na meron talagang iniisip lang din ni Kim yung future niya. Hindi rin natin masabi kasi. So, karamihan sa mga nakukuha kong komento is positive naman tungkol sa chika na to na nagpa-preserve nga po si Kimi. So, kasi wala naman talagang masama po doon. Ayan. Yan po yung masasabi po natin. Wala talagang masama doon. Kaya, hindi ko rin gets kung saan nanggagaling po yung mga negative comments single dito sa napagpasyahang ito ni Kim Chiu. Or maybe may kinalaman lang din na si Ogie yung nagbalita kasi feeling nila masyadong private to share tapos hindi pa nila bet si Ogie pagdating sa Kim Pao. Hindi talaga nila bet kasi nga balimbing daw to. Kaya hindi nila gusto na siya yung nag-share na tong chika na to. Anyway, ayan. Basta masasabi ko lang dito, wala pong masama doon. At happy rin ako sa na-share ito ni Ogie. Kung totoo lang naman din, kasi at least
may linaw na rin sa atin na may balak na ba si Kim ngayon or next year, or susulitin muna ang ng tugayog ng kanilang kasikatan ni Paolo. So sa ngayon, may nakukuha na akong sagot. And walang masama doon. It's a choice ni Kimi sa buhay. At saka yung iba din pala, ang pinakapunto is that importante pa daw kay Kim yung kasikatan, yung fame, ganyan, na para bang may pangungwestiyon sa desisyon ni Kim. Anyway, bago kung saan mapunta yung usapin natin, dumako naman po tayo dito sa ilang mga larawan na yan na makikita niyo sa inyong mga screen. Yan po yung pinaka-update natin ngayong umagang ito, sapagkat kitang-kita po natin kung paano nga po ituring ni Paolo si Kimi. Grabe, ganito niya itrato. Napaka-princess treatment naman ang peg. Sa bagay, prinsesa naman niya talaga yan, di ba? Princess Chinita ng buhay niya. Huy! Grabe. So, ganyan, kinikilig ang mga fans kung paano nga po tratuhin ni Paolo si Kim. Ingatan, ayan. Hindi lang prinsesa baby si Kimi kay Papi. Hinihipan pa yung kamay ni Kim pag nasasaktan si Kimi. Huy, grabe, baby talaga yung atake. At the same time, pagka behind the camera talaga, lumalabas yung pagka yung soft side ni Paolo Avellini, yung pagkalambot niya pagdating po kay Kimi. Ang sweet nga daw talaga niya in person, na mas sweet siya off cam. Silang dalawa ni Kim Chiu actually. Kaya makikita mo na totoo, genuine talaga yung pagmamahala nilang dalawa at hindi po pang promo lang. Tulad ng sinasabi ng iba. So, lumalabas yung soft side ni Paolo kapag sa likod ng camera na sobrang layo sa itsura ni Pao. Kita niyo, alam niyo kasi yung sinasabi ko na sobrang layo sa aura ni Paolo, na matapang, na seryoso, na boring. Pero deep inside talagang soft si Paolo at very caring and sweet. Anyway guys, hanggang dito lang po muna ang aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kitsa lang po tayo ulit sa mga susunod ko po pang chikas patungkol sa Kim Pao. Maraming pong salamat.